Good afternoon, everybody! Okay. Before I start my speech, I would like to give you surprise. This is my invention. This is solar power flashlight. Ito pinag-asin ko na kayo malakas nyo, pero kayo isa, bawa isa. Alam mo bakit matipid to? You don't have to buy battery. Ilagay mo lang yan, maalaman mo, tapos the body of the flashlight will get all the energy of the sun. Yan ang power niya. Everybody for you, Isang problema lang. You can only use this during the daytime. Huwag sa dilim. Anyway, I'm happy to be here. I would like to introduce myself to you. I'm Mr. Shuri from Mongolia. Yung Mongolia, malapit sa China, malapit sa Russia. That's where I was born. Noong ako pinanganak, mahirap lang kami. Mahirap ang talaga. 1 year old ako, walang birthday celebration. Walang pera eh. 2 year old ako, walang birthday celebration. Hanggang 5 years old. Pero nung 7 years old si Shuri, nakaipong konti nanay ko. O meron konti pati. O meron. Hindi pati. Meron lang 7 kandila, di ba? 7 years old, may 7 kandila, sila. Tapos ako blow. Sabi nanay ko, Shuri, bago ka blow, make a wish. So wish ako. Tapos blow. Pagka blow, sabi nanay ko, Shuri, ano wish mo, anak? Sabi ko, sana pag 8 years old ako, hindi lang kandila, sana meron din cake. You know, I was the first Mongolian exchange student in the Philippines. I studied here elementary, grade 1. I studied in Ateneo de La Salle. That's why I speak like this. This is Ateneo accent. Ateneo de La Salle. Yung programa, sa ko na ko yun. Sa elementary, sa araw, sabi teacher, spelling class eh. Shuri, spell success. Hindi na ako spelling, di ko alam. Sirap ka, sabi ko sirap. Ano spelling success? Isa S o dalawa S sa duro. Di ko alam. Isa S, dalawa S sa duro. Sabi hirap, isip yan. Tapos sabi nila, Shuri, gawin mo tatlo para sigurado. As I grew up in the Philippines, I like the Filipino people. Alam mo bakit gusto ko Filipino people? Very respectful. Ang Pilipino, salita sila, opo, ano sila. Tapos pag alis bahay, dating bahay, sila mano dun sa magulang o sa matanda. Bigay kaharap sila. Tapos pa ikaw, pupunta sa bahay Pilipino, ikaw tutulog doon. Yung may-ari bahay, alis sa kanyang kwarto, bigay kama sa iyo. Yung kanyang kama, bigay sa iyo. Tapos pa ikaw, dating sa bahay Pilipino, sila kakain. Sila kakain ka din. Sa babayan, hindi pwede yan. Pagkain kami, hintay ka. Ang Pilipino ka, mabait eh. Tapos sa pista, miski sa bahay ka punta, kain ka doon, lamon ka, gusto mo lamon. Pusok ka. Pag uwi mo, meron pa trabaho para sa pamilya mo. Diba? Ito yun eh. Ganun eh. Tapos nung ako bata dito sa Philippines, ang Pilipino, number 2 to Japan in economy. Sikat talaga. Export kopra, export suka. Ganun lahat. Yung mga iba, Southeast Asian, punta sa Pilipinas para mag-aral. Aral sila agriculture, aral sila agrikultura, aral sila economy. Dito lahat, aral medicine. Number 1 Pilipino. So ako bata. Tapos na-declare martial law. Alis ako Pilipinas. Ayoko martial law.
Walang kwenta, wala kang kalapatan. Ako si Gandhi. Uhuli ka lang, basta huli ka. Ayoko. Pero after 50 years, balik ako Pilipinas kasi yung professor ko sa Ateneo de la Salle mamamatay na. Sabi ko, gusto ko kita uli. So balik ako dito. Sabi ko, balik ako Pilipinas. Sa aking barangay, ang Philippines number 1 sa buong mundo, mga Pilipino. So sakay ako, aeroplano, kaya biyahe. Tulog ako. Mr. Stewart, Pilipinas na. No, Mr. Shuri, we are flying over the Middle East. Sabi sa akin, bakit mo alam Middle East tayo? Sabi Stewart, bukas ko bitana yung plano, tapos kung kamay ko, merong langis. Bolicano. Middle East, okay. Natulog ako ulit. Pag-isip ko, oy, Pilipinas na. Hindi, Mr. Shuri, North Pole pa, North Pole. Mamon, sabi niya, bukas ko bitana. Tapos kung kamay, merong yelo. Oo. After 2 hours, gising ako. Mr. Shuri, gising na. Pilipinas na. Diba, paano mo alam? Sabi niya, labas ko kamay ko. Sa bintana, paano? Meron nag-snack sa akin, Aeroplano. Tapos, pag the airplane, punta ko sa airport. After custom, ang aking dalabang 6. Paglampas ko sa custom, 1 na lang bag ko. Tapos sakay ako taxi from the airport sa hotel sa Makati. Padaan sa EDSA, kita ko, hit and run. Bangga. Bago yung tao, yung biktima, bago nila sa ospital, ninakaw cellphone, ninakaw lero, ninakaw wari. Sabi ko, bakit ganito? Hindi ganito Pilipino kilala ko. Ibang klase na. Kalagay sa pader, bawa umihi dito. Klase na hihingi. Bawa tatapo basura, Bakit ganun Pilipino ngayon? Kasi number 1. Number 1 sa corruption. Ano nangyari sa Pilipino? Ako pa pahiya. Nung araw, pa ikaw may problema, isigaw ka. Tulong polis! Ayun, pag may problema ka, ikaw sisigaw din. Tulong, may polis! Ano Nung araw, ang Pilipino marunong right and wrong. Ngayon ang Pilipino, lagay ka sa pwesto sa gobyerno, ikaw nanakaw, hindi ka nahuli. Sabi sa'yo, magaling, hindi nahuli. Pananakaw, hindi nahuli. Pag ikaw nahuli, ay tanga. Ganun isip Pilipino ngayon. Para kayong dalawa, hindi alam kung anong tama, anong mali. Para kayong dalawa, pagbubukid. Lalakad sa bubukid, Yan po, sandali lang. Okay. Tayo Karabaw. Hindi tayo Karabaw yan. Tayo Karabaw yan. Hindi tayo yan. Yung naman nakakita, kumuha, Iniwan niya. Pare, tayo Karabaw doon. Hindi tayo Karabaw yan. Iba kunin. Kuwarin nyo siya. Ano na picture? Tayo Karabaw na to. Buti na lang, hindi natin natapakan. Kasi mga Pilipino ngayon, hindi alam kung ano tama, ano mali. Mabuti pa hindi natapakan, kaysa kakain na nila.